When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear rules, the people mourn. Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin. Ito yung tamang pagtugon natin sa nangyayari na problema sa korupsyon sa ating bansa. Bilang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, manalangin po tayo. Ipanalangin natin ang ating Pangulo ay bigyan ng karunungan ng Diyos na makagawa ng konkretong solusyon o paraan para magkaroon ng katarungan o mga nangyayari na katiwalian, makasuhan at maparusahan lahat ng na-involved dito sa korupsyon na ito. Isa pa ay yung ating mga anak ay humahubog natin sa aral ng Diyos. Sila yung mga susunod na mamumuno sa ating bayan. Makikita natin, kaya mayroong mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Mayroong kasing connection doon sa values na tinanggap nila mula doon sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya kung ating mga anak ay mailapit natin sa Diyos, lalaki sila na may paninindigan kung ano yung tama. Sila man ay lalagay doon sa pamahalaan o kaya doon sa posisyon na talagang hahawak sila ng malaking responsibilidad, ay hindi sila ma-impluensyahan ng masamang sistema. Hindi sila ma-involve sa korupsyon ayon doon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 29, verse 2. No? Kapag ang namiminuno ay masama, namumuhay sa kasamaan, yung mga tao ay mapipighati. No? Malulungkot sila dahil hindi magiging tama yung pamamahala. Panghuli ay yung ipanalangin natin na sa sunod na eleksyon ay matuto na yung mga tao na bumuto ng tama, na magkaroon sila ng kakayanan na pumili na makarapat-dapat na iluklok natin sa mga posisyon sa ating pamahalaan upang maiwasan na yung problema ng korupsyon sa ating bayan. Mayroon ding factor yung mga mamayan na bumuboto na hindi na sila masusuhulan ng mga kunting bigay ng mga politiko. Ng mga mananampalataya kay Kristo, ito yung tamang pagtugon natin sa nangyayari na problema sa korupsyon sa ating bansa.